Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Rain Luna, ang may-ari ng channel na ito. Sabi ng matatanda, huwag daw basta-bastang pumunta sa kagubatang malapit sa dulong bato, lalo na kapag gabi. Hindi dahil sa hayop, hindi rin dahil sa magnanakaw, kundi dahil may bantay daw doon. Hindi tao, hindi hayop. Isa raw siyang engkantong tagapangalaga at kayang paandarin ng hangin, ang mga ugat ng puno, pati ang aninong hindi mo man lang namamalayan. Ang pangalan niya ay Arel. Walang siguradong nakakita sa kanya, pero may iilang nagsasabi na may batang lalaki raw na kulay ginto ang buhok at palaging nakatingin sa langit. Nakatayo sa pinakatuktok ng puno na parang bantayog sa pagitan ng dalawang mundo. Ang iba ay tinatawag siyang multo. Ang iba, diwata. Pero para sa mga tunay na engkanto, si Arel ay prinsipe, ang susunod sa trono at anak ng hari ng liwanag. Si Arel ay hindi tulad ng ibang nilalang sa kaharian ng engkanto. Mas madalas siyang mag-isa, palaging nagmamasid. Hindi masyadong mahilig sa kasayahan. Mas gusto niya ang tahimik na pagsisid sa ilog o ang pagtambay sa ibabaw ng mga lumang ugat ng balete. Ilang taon na siyang inilaan ng ama sa pagprotekta sa silangang bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa hari, iyon ang pinakadelikadong hangganan. Naroon daw ang mga aswang, mga nilalang ng dilim na mahilig sa laman ng tao at kaluluwa ng musmos. Kaya isang gabi, habang nagpapahinga si Arel sa taas ng punong akasya, napansin niyang bumigat ang hangin. Umuulan. Pero may kakaiba. Parang may nilalang na sugatan sa paligid. Naramdaman niya ang panawagan sa lupa. Isang bahagyang pag-uga ng damo. Isang taghoy ng kahinaan. Agad siyang bumaba. Sinunda ng bakas ng dugo na naaaninag sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Doon niya nakita ang isang babae. Basang-basa. Halos hubad at puno ng sugat ang likod. Tila naghihingalo sa gilid ng bangin. Ang mga mata nito ay bahagyang nakadilat pero nanlilimahid sa pagod at takot. Hindi siya agad lumapit. Alam ni Arel ang amoy ng nilalang nakadugo ng dilim. Aswang ito. At ayon sa kanilang batas, dapat itong iwan o wakasan. Pero may kung anong tinig sa puso niya ang tumututon. Lumapit siya. Dahan-dahan. Walang ingay. Wala ring galaw ang babae. Nang tinapik niya ang braso nito, bahagyang napatingin sa kanya ang mga mata nito. Mapula. Pero may luha. Hindi ng kagutuman, hindi ng halimaw, kundi ng isang nilalang na tila sumusuko na sa mundo. Huwag kang matakot. Bulong ni Arel kahit alam niyang hindi sila dapat nagkakausap. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagilingin ang ilang sugat. Isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad, dumikit sa balat ng babae, at unti-unting naglaho ang dugo sa kanyang binti. Ngunit hindi niya inubos ang lakas niya. Inilagay niya lamang ang babae sa lilim, tinabunan ng tuyong dahon, at inalis ang sarili sa eksena. Parang walang nangyari. Bago siya umalis, muling dumilat ang babae. Mahina, basag ang tinig. Bakit mo ako tinulungan? Si Arel, hindi tumugon. Tumingin lang siya sa langit at nawala sa ulap ng ulan. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi para tumulong, sabi niya sa sarili. Gusto lang niyang siguruhing wala ng aswang sa hangganan. Pero nang datnan niya na wala na ang babae sa pinagtulugan nito, parang may kumalabit sa loob niya. Pagbalik niya ng gabi, naroon ulit ito. Nakaupo, nag-iisa, at hawak ang isang sangang pinatulis. Alam kong nandyan ka. Naaamoy kita. Sambit ng babae.
Doon lumabas si Arel mula sa lilim. Hindi siya natatakot pero handa. Tinitigan niya ang babae na ngayon ay mas maayos na ang kalagayan. Anong pangalan mo? Tanong ni Arel. Laika, dati akong isa sa kanila pero tinakwil na nila ako. Ayoko na ng dugo. Napabuntong hininga si Laika. Hindi agad nakapagsalita si Arel. Sa dami ng taon niya sa kagubatan, iyon ang kauna-unahang beses na nakaharap siya sa isang aswang na hindi umaamot ng laman o kaluluwa. Hindi rin ito nagtangkang sumalakay. Tila ba tao lang, nasugatan at pagod sa takbo ng buhay. Bakit ka pa narito kung alam mong kamatayan ng gantimpala? Tanong ni Arel. Ngumiti si Laika ng payak, mapait. Wala na akong ibang pupuntahan. Mula noon, lingid sa kaalaman ng iba, bumabalik si Arel gabi-gabi sa lugar kung saan naroon si Laika. Hindi para tulungan, hindi para subaybayan, kundi para makinig. Makinig sa mga kwento ng isang nilalang na tinanggalan ng pamilya, itinakwil ng lahi, at ngayon ay nakakulong sa katahimikan ng kagubatan. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Arel na kakaiba ang tibok ng puso niya tuwing naroroon si Laika. Hindi yun takot, hindi rin awa, kundi isang pagnanais na mapalapit. Pero sa bawat gabi ng kanilang lihim na pag-uusap, palapit ng palapit ang kapahamakan. Dahil sa mundo ng mga engkanto, bawal ang umibig sa nilalang ng dilim. Hindi naging madali para kay Arel ang mga susunod na gabi. Palihim ang bawat paglalakad niya sa hangganan. Palusot ang bawat dahilan kung bakit siya nawawala sa palasyo ng mga engkanto. Sa tuwing bumabalik siya sa tabi ng bati sa gubat, kung saan laging naroon si Laika, may parte ng puso niyang bumibigat. Hindi sa takot na mahuli, kundi sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Si Laika naman, tila unti-unting nagbabago. Sa simula ay tahimik lamang siya. Palaging nakayuko at tila laging may iniisip. Pero kalaunan, napansin ni Arel na mas madalas na itong ngumiti. Tumingin sa langit habang nakaupo sa tuyong sanga at kahit papaano ay nagkakakulay ang maputla niyang balat. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Arel ang pagbagsak ng hamog sa ibabaw ng damuhan, bigla na lang nagsalita si Laika. May gusto akong ikwento. Tumango si Arel ng tahimik. Alam niyang matagal na itong kinikimkim ni Laika. Sa totoo lang, hindi ko naman pinili na maging aswang. Panimula ni Laika habang pinaglalaroan ang isang tuyong dahon sa kanyang palad. Pinanganak akong ganito. Ang aking ina, tao. Pero ang aking ama ay isang halimaw na hindi ko kailanman nakilala. Namatay ang aking ina pagkasilang sa akin. At ako raw ang dahilan. Napayuko si Arel. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ramdam niyang hindi ito isang kwentong madalas ikinikwento ni Laika sa kahit na sino. Pinalaki ako ng isang matandang aswang. Ang pangalan niya ay Dugo. Tinuruan niya akong manghuli, kumain ng laman, tumakas sa araw. Manil lang ng mga tao. Napapikit si Laika. Mahigpit ang hawak sa dibdib. Sa una, akala ko yun ang tanging paraan para mabuhay. Pero isang araw, isang babae ang tinangka akong patayin. Buntis siya pero imbis na matakot, lumapit siya sa akin at sinabi niyang, anak ka rin ng isang ina, hindi mo ito kailangang gawin. Tahimik si Arel. Buo ang atensyon niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Laika.
Hindi ko siya pinatay. Tinulungan ko siyang makalabas ng kagubatan pero nahuli ako ng grupo namin. Kinulong ako, binugbog, at noong sinubukan kong tumakas, sinaksak ako at itinapon malapit sa bangin. Tumingin siya kay Arel, diretso sa mga mata nito. Doon mo ko nakita. Ilang sandali silang walang imikan. Ang hangin sa gubat ay tila natigil. Tanging huni ng mga kuliglig at hampas ng ihip ng gabi ang maririnig. Bakit mo ako iniligtas, Arel? Hindi agad nakasagot ang binata. Sa dami ng dahilan, isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi siya kayang pabayaan. Hindi ko alam. Pero naramdaman ko lang na hindi ka dapat mamatay sa ganoong paraan. Na hindi ikaw ang halimaw na tinuturo sa amin. Napangiti si Laika. Isang ngiti na puno ng sakit at pasasalamat. Sa mga sumunod na gabi, lalo silang naging malapit. Nakaugalian na nilang magsama sa ilalim ng punong balete, kung saan nagsasalo sila sa mga prutas at ligaw na halamang pinipitas ni Arel. Si Laika, na dati ay laging nagtatago sa dilim, ay natutong umiti ng bukas at minsan pa nga ay napapatawa na ni Arel. Anong lasa ng pagkain ng mga engkanto? Minsang tanong ni Laika. Matamis. Sagot ni Arel habang kumakagat ng isang bugnay. Pero mas matamis kapag may kasalo. Nagtawanan sila. At sa gitna ng halakhakan, hindi nila napansin ang liwanag ng buwan na bumalot sa kanila. Tila sinasaksihan ng kalikasan ang unti-unting pag-usbong ng isang pag-ibig na hindi dapat, pero totoo. Ngunit habang sila ay mas lumalapit sa isa't isa, mas lalong humihigpit ang paligid. Sa kaharian ng mga engkanto, napapansin na ng mga bantay ang madalas na pagkawala ni Arel tuwing gabi. Nagtataka na ang kanyang ama, ang hari ng liwanag, kung bakit tila nawawala sa sarili ang kanyang anak. Isang gabi, pinatawag siya sa trono ng hari. Arel, mahinahong sabi ng ama. Nararamdaman kong may tinatago ka. At sa ilalim ng batas ng liwanag, ang pagtataksil ay kapantay ng pagtalikod sa ating lahi. Nanatiling tahimik si Arel. Walang nilalang ng dilim ang maaaring pumasok sa ating hangganan. Lalo na, diyan sa puso mo. May diin na sa boses ng hari. Tandaan mo yan, anak. Pagbalik ni Arel sa kagubatan, damang-dama niya ang bigat sa dibdib. Ngunit sa sandaling nakita niya si Laika, nakangiti habang hawak ang ilang ligaw na bulaklak. Napawi ang pag-aalinlangan. Bakit parang ang lungkot mo? Tanong ni Laika. Tinitigan ni Arel ang mukha nito. Sa mga mata ni Laika, wala ang karaniwang kasamaan ng aswang. Nandoon ang isang pusong sugatan, ngunit pilit bumabangon. Dahil alam ko na malapit nang matapos ang tahimik nating mundo. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang lahat, may napansin si Arel sa paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. At sa di kalayuan, may mga aninong gumagapang sa mga punong malapit sa kanila. Mapupula ang mga mata. May ingay ng pagngangalit. Isang pamilyar na amoy. Dugo at galit. Hinawakan niya si Laika. May paparating. Ang mga aswang ay natuntun na ang kinaroroonan ni Laika. At kasunod nila, ang kamatayan. Ang gabi ay tila nakahinga ng bigla. Humangin ng madiin. Parang may paparating. Si Arel, na sanay sa kilos ng kalikasan, ay agad na nataranta. Alam niya kung paano kumilos ang hangin kapag may nilalang ng dilim.
At ang ihip ng nararamdaman niya ngayon ay hindi galing sa kagubatan. Galing ito sa mga aswang na may itinatagong galit. Hinawakan niya si Laika sa braso. Kailangan nating umalis. Bulong niya. Pero hindi pa man sila nakakakilos. Isang tinig ang lumusot mula sa mga anino ng puno. Huli ka na, anak. Mula sa dilim, isang matandang lalaki ang lumitaw. Kulubot ang balat, ngunit malalaki ang braso at mabagsik ang mga mata. Hawak nito ang isang bangkaw na tila nilamon ng apoy. Kahit hindi pa man ipinapakilala, alam na ni Laika kung sino iyon. Dugo. Mahina niyang sambit. Ang lalaking minsang tumuring sa kanya na parang tunay na anak, ang nagturo sa kanya kung paano manghuli, paano magtago, at paano pumatay. Ngunit ngayon, ang dating ama-amahan ay puno ng pagkasuklam sa kanya. Pinaasa mo ako, Laika. Sabi ni Dugo. Akala ko'y magbabalik ka sa ating lahi, pero mas pinili mong ipagpalit kami sa isang engkanto. Itinaas ni Dugo ang bangkaw. Tila handa ng sumugod. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko sila pinili dahil sa kapangyarihan nila. Pinili ko siya dahil pinili niya akong huwag patayin kahit kaya niya. Sigaw ni Laika. At para doon, gusto mo ng gantimpala? Ang bawat aswang na nagkakanulo sa sarili niyang dugo ay dapat lamunin ng dilim na mas malalim pa sa kamatayan. Lumitaw ang iba pang mga aswang mula sa mga puno. 4, 6, 8. Lahat ay pulang-pula ang mga mata. May hawak na matatalas na pangil at gamit pandigma. Napalibutan na sila. Si Ariel ay agad pumesto sa harap ni Laika. Kung kailangan kong labanan kayo para sa kanya, gagawin ko. Pero bago pa man bumuelo si Dugo para umatake, isang nakakabulag na liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, napuno ng alingaw-ngaw ang kagubatan. Tinig ng mga engkanto na dumarating. Pinangungunahan ng mga bantay ng kaharian ng liwanag. Sa gitna ng puting liwanag, lumitaw ang isang matangkad, makapangyarihan na lalaki na suot ang gintong balabal. Ang hari ng liwanag, ama ni Ariel. Tama na ito, sabi ng hari. Malalim at mapanlinlang ang boses. Nagkatinginan si Ariel at Laika. Parehong hindi makagalaw. Ariel, anong ginagawa mo sa isang nilalang ng kadiliman? Alam mong bawal ito. Alam mong nilalabag mo ang kasunduan ng ating lahi. Mahal ko siya, ama. Tugon ni Ariel. Hindi siya ang halimaw na pinaniniwalaan ninyo. Ang mga engkanto ay nagsigawan. Ang mga aswang ay nag-alab. Si Dugo sa isang banda at ang hari ng liwanag sa kabila. Parehong galit. Parehong hindi matanggap ang ugnayan na nabuo sa pagitan ng dalawang mundo. Pag-ibig! Sigaw ni Dugo. Sa isang kalaban, isang abominasyon ng batang maaaring mabuo sa ganitong ugnayan. Lalong bumigat ang hangin. Ang lupa ay tila lumalalim. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo sina Ariel at Laika. Hawak ang kamay ng isa't isa. Kahit na alam nila na ang buong mundo ay laban sa kanila. Kung ituturing yung krimen ng pagmamahal, handa akong itakwil ang trono. Handa akong iwan ang aking pagiging engkanto. Bulalas ni Ariel. Nagulat ang lahat. Maging ang hari ay hindi inaasahan ng pahayag ng kanyang anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ariel. Alam ko, ama. Pero mas alam ko na hindi ko kayang mabuhay sa mundong walang Laika. Tumulo ang luha sa mga mata ni Laika. At doon, may isang kaluskos mula sa likuran niya. Bahagya siyang napangiwi. Napakapit sa tiyan niya. Laika? Bulong ni Ariel. Ariel,
Hindi lang tayo ang pinaglalaban ko rito. Buntis ako. Tumigil ang oras. Ang hari ng liwanag ay napaatras ng isang hakbang. Si Dugo ay napamura sa galit at sumigaw. Lalong dapat patayin ang batang yan. Wala sa mundong ito ang dapat mabuhay na anak ng engkanto at aswang. Ngunit si Arel, imbis na matakot, mas hinigpitan ng hawak kay Laika. Tumayo siya ng mas matuwid, mas matatag. Kung ang batang ito ang magiging dahilan ng pagwasak ng lahat, hayaan niyong kami na mismo ang lumayo. Hindi kami susuko, pero hindi rin kami lalaban. Lilisan kami para sa anak namin, para sa kapayapaan. At sa gabing iyon, sa gitna ng kagubatan, tumalikod sina Arel at Laika. Walang kapangyarihang ginamit. Walang espada o sumpang binitawan. Lumakad lang silang magkaakbay, papalayo sa parehong mundo ng liwanag at kadiliman. Naiwan ang dalawang lahi. Parehong tahimik. Parehong litong-lito. Sino nga ba ang tama? Sino nga ba ang tunay na halimaw? 3 buwan na ang lumipas simula nang tumalikod sina Arel at Laika sa kani-kanilang mundo. Sa gitna ng kagubatan, malayo sa mga hangganan ng liwanag at dilim, natagpuan nila ang isang lugar na tila hindi nararating ng kapwa nilang lahi. Isang lihim na paraisong puno ng mababait na hayop, matataas na dumuhan, at malamig na bukal. Doon nila itinayo ang kanilang tahanan. Isang simpleng kubo na gawa sa mga dahon ng anahaw, mga sangang pinatigas ni Arel gamit ang engkantong kapangyarihan, at mga bato at lupa na pinatibay ni Laika gamit ang alchemy ng kanyang lahi. Sa lugar na yon, muling nakangiti si Laika, at sa bawat gabi ng pagbubuntis niya, laging nakahawak si Arel sa kanyang tiyan habang binubulungan ito ng mga awit ng kagubatan. Ngunit hindi sila tuluyang ligtas. Sa labas ng kanilang paraiso, dahan-dahang naghahanda ang dalawang mundo para sa digmaan. Ang kaharian ng liwanag, sa pangunguna ng ama ni Arel, ay nagbunsod ng kautosang panloob. Isang utos na dapat tukuyin at sirain ang lahat ng posibleng pambihirang anak ng magkaibang lahi. Ang mga engkanto ay nabahiran ng takot. Paano kung ang bagong nilalang ay mas makapangyarihan pa sa kanila? Samantala, sa panig ng mga aswang, si Dugo ay tumindig bilang bagong pinuno. Ginamit niya ang takot at galit ng mga aswang upang buuin ang isang hukbong itim. Mga bihasang aswang, manananggal, sigbin, at tikbalang na sinanay para sugpuin ng sino mang lumaban sa dalisay na dugo. Ang dahilan, si Laika. Ang tawag nila sa kanya ngayon, ina ng kataksilan. Habang patuloy ang paglaki ng sanggol sa sinapupunan ni Laika, mas nararamdaman ni Arel ang panganib. Isang gabi, habang pinapainom niya si Laika ng pinakuloang dahon ng tanglad, biglang lumamig ang paligid. Hindi ng hangin, kundi ng balak. Dumaan ang isang malakas na ihip. Dumaan ang isang kwago na may bitbit na dahong nilikha sa gintong tinta. Isang babala mula sa kaharian ng engkanto. Arel, bumalik ka na. Ikaw ay binigyan ng huling pagkakataon upang mapatawad. Iwanan mo na ang nilalang ng dilim. O ikaw at ang iyong supling ay ituturing na banta. Binasa ni Arel ito ng paulit-ulit habang tahimik lang si Laika at pinipigilang lumuha. Wala na tayong babalikan. Hindi nila kailanman tatanggapin ang anak natin. Lumapit si Arel. Hinawakan ng pisngi ni Laika. Kaya nga dapat natin siyang protektahan. Hindi siya dapat isilang sa mundo ng takot. Paglipas ng ilang linggo, isang hating gabi, habang tahimik silang natutulog, biglang kumulog ng malakas.
Umalingaw-ngaw ang mga yapak mula sa kagubatan. Umalingasaw ang amoy ng patay na hayop at asupre. Nagising si Laika. Nanginginig. Si Ariel ay agad na tumayo. Tinanaw ang paligid. Mula sa itaas ng isang burol, nakita nila ang mga aninong dumadami. Mga aswang. Hinanap na nila tayo. Bulong ni Laika. Ngunit hindi lang yun ang masaklap. Mula sa kabilang banda ng burol, isang dambuhalang ilaw ang bumalot. At mula roon, nagsilabasa ng mga engkanto, sakay ng mga lumulutang na dahon, may hawak na gintong sibat at kristal na espada. Dalawang hukbo, dalawang mundo, isang target, ang sanggol sa sinapupunan ni Laika. Tumakbo si Ariel karga si Laika, papasok sa loob ng kuweba sa likod ng kanilang tahanan. Itinago niya ito sa likod ng mga ugat at bato. At doon niya nilagyan ng selyo gamit ang pinakamasalimuot niyang kapangyarihan. Hindi sila makakapasok dito. Bulong niya. Ariel, ang anak natin. Mangiyak-ngiyak si Laika habang nararamdaman ng pagsisimula ng kanyang panganganak. Tumingin si Ariel sa labas. Ang lupa ay umuuga. May mga sigaw ng pagkagimbal. May mga tinig ng pagkamuhi. Dalawang lahi na sabik sa paghihiganti. Tinignan niya muli si Laika. Pinisil ang kamay nito. Magtatagal ako hanggat kaya ko. Kapag ligtas ka na, at ang anak natin, babalik ako. Huwag mong gawin to. Ngunit sa halip na sumagot, hinalikan siya ni Ariel sa noo. Doon, muli siyang lumabas, bit-bit ang kanyang buong lakas. Sa labas ng kuweba, sumabog ang gubat. Engkanto laban sa aswang. Ilaw laban sa kadiliman. Ang kalikasan mismo ay umiiyak. Nasusunog ang mga puno. Tumutumba ang mga punong kahoy. At ang mga hayop ay nagsisitakbuhan. Si Ariel, nasa gitna ng labanan. Hindi para pumatay, kundi para ilihis ang atensyon ng parehong panig. Ako ang punterihin niyo at wag ang anak ko. Sigaw niya. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Maging ang kanyang ama ay naroon na. Nasa ere, may hawak na gintong espada. Si Dugo rin ay lumilipad sa ere gamit ang itim na apoy. Ang dalawa, parehong nakatingin kay Ariel. At sabay nilang sinabi, tapusin ang pagtaksil. Sa loob ng kuweba, umiiyak si Laika habang hinahabol ang hininga. Sa gitna ng kirot, isang bagong buhay ang lumabas sa kanyang sinapupunan. Isang sanggol. Maputi ang balat, kulay pilak ang buhok, at may pulang marka sa noo. Umiiyak ito. Malakas, matingkad. At sa labas nito, tila huminto ang digmaan. Ang mga nilalang ay natigilan. May narinig silang kakaibang tinig. Isang iyak na hindi tao. Hindi rin hayop, hindi rin engkanto, at hindi rin aswang. Tinig ng isang bagong nilalang. Isang bata. Sa unang sigaw ng sanggol, saglit na tumigil ang mundo. Sa gitna ng kagubatan na ilang sandali pa lang ang nakaraan, ay naging larangan ng digmaan, ay biglang tumahimik ang lahat. Ang mga sibat ng engkanto na muntik nang tumama sa mga aswang ay nabitawan. Ang mga kuko ng dilim na kanina ay dumudurog sa balat, ay nahulog sa lupa. Iyak iyon ng isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Isang tunog na may kasamang kapangyarihang hindi galing sa alinman sa dalawang lahi. Si Silang ay isinilang. Sa loob ng kuweba, habol ang hininga ni Laika habang yakap ang anak. Basang-basa siya sa pawis. Nanginginig sa pagod at kaba. Ngunit nang makita niya ang maliit na nilalang sa kanyang mga bisig, ang pagod ay napalitan ng pananabik. Hinaplos niya ang pisngi ng sanggol. Mainit, buhay,
at kumakapit sa kanya ng mahigpit. Silang, anak namin ni Arel. Mahina niyang bulong. Napatingala siya sa lugusan ng kuweba. May liwanag na pumasok. Tila bulalakaw ng buwan na tumama sa noo ng bata. Doon niya napansin ang pulang marka. Hugis buwan na may linya sa gitna. Simbolo ng pagsasanib. Ang simbolong iyon ay kilala sa mundo ng engkanto bilang selyo ng pagitan. Isang tatak na nagpapakita na ang isang nilalang ay bunga ng pinagsanib na kapangyarihan ng magkaibang mundo na hindi dapat magsama. Samantala, sa labas ng kuweba, patuloy ang pagkalat ng anino at liwanag. Si Arel na halos wala ng lakas ay nakaluhod sa harap ng kanyang ama. Sugatan ang kanyang balikat, duguan ang kanyang tagiliran. Humihinga siya ng mabigat, ngunit buo pa rin ang titig. Nasaan siya? Tanong ng hari ng liwanag. Malamig ang tinig. Hindi ko sasabihin. Sagot ni Arel. Biglang dumapo si Dugo mula sa ere. May hawak na pugot na ulo ng isa sa mga engkanto. Tapusin na natin ito, hari. Bago pa mag-ugat ang bunga ng kasalanan. Ang sanggol ay hindi dapat mabuhay. Dahil sa narinig, bumangon si Arel at tinangka niyang gamitin ang huling lakas para lumipad papunta sa kuweba. Ngunit bago pa siya makaabot, isang aswang ang tumalon mula sa sanga at sinaksak siya sa likuran. Napahandusay siya sa lupa. Dumugo ang kanyang dibdib. Umikot ang kanyang paningin. Arel! Sigaw ni Laika mula sa loob ng kuweba. Naririnig niya ang lahat. Hindi siya nakapigil. Kahit nangihina pa ang katawan mula sa panganganak, tumayo siya, binalot ang sanggol sa saplot, at dahan-dahang binura ang selyo ng kuweba upang makalabas. Ngunit may narinig siyang tinig mula sa paligid. Isang huni. Isang babala. Kung lalabas ka ngayon, mamamatay ka. Mamamatay tayong lahat. Napatigil si Laika. Ang tinig ay hindi galing sa isang nilalang. Galing ito sa kanyang anak. Napatingin siya kay Silang, na noon ay mulat na ang mga mata. Para bang matanda na. Parang may malay na agad kahit bagong silang pa lamang ito. Anak? Bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga aswang ay nagkakagulo. Hindi na makalapit. Ang mga engkanto ay nawawalan ng liwanag ang mga sandata. Isang enerhiyang hindi maipaliwanag ang kumalat mula sa kuweba. At doon, sa pagputok ng liwanag at anino, nawala ang kuweba. Biglang naglaho, kasama si Laika at ang kanyang anak. Ang mga mandirigma ay napatingin sa isa't isa. Si Dugo, nagngangalit. Ang hari ng liwanag, tulalang nakatingin sa hangin. At sa gitna ng kanilang kalituhan, naroon si Arel, nakahundusay, halos wala ng buhay. Anong nangyari? Tanong ng isa sa mga engkanto. Nasaan ang babae? Bulalas ng aswang, ngunit walang makasagot. Naglaho ang lahat, parang inalis sa oras. Makaraan ng ilang minuto, isang utos ang binitawan ng hari ng liwanag. Itigil ang digmaan. Nabigla ang lahat. Hindi pa tapos ang laban! Sigaw ni Dugo. Ngunit tinignan siya ng hari at mariing sinabi, Hindi mo kayang kalabanin ang kapangyarihan ng isang sanggol na nilikha mula sa pag-ibig at pagsalungat. Ang anak nila ay hindi para sa ngayon. Hindi pa. Pero sa takdong panahon, siya ang magpapasya ng kinabukasan natin. Tumalikod ang hari. Ang mga engkanto ay nagsimulang umurong. Ang mga aswang naman, bagamat galit, ay hindi na rin gumalaw. Parang may takot sa hindi nila malaman na dahilan. Sa sumunod na araw, idineklara ang pagkawala ni Arel. Para sa kaharian ng mga engkanto,
Siya ay nasawi sa pagtatanggol ng hangganan. Para sa mga aswang, si Laika ay tuluyang nilamon ng kanyang pagtataksil. Ngunit ang totoo, wala sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan. Walang sino man ang nakakaalam kung saan napunta ang batang may pulang marka. Makalipas ang 7 taon, sa isang lihim na bahagi ng kagubatan na hindi nasakop ng kaharian ng engkanto at hindi inaabot ng anino ng mga aswang, may isang lugar na tinatawag ng mga hindi karaniwang nilalang bilang kaloob ng kalikasan. Isang sagradong lupain kung saan hindi makapasok ang galit, kasakiman, o pagkamuhi. Isa itong harimuhan na nabuo mula sa pinagsamang kapangyarihan ng dalawang magkaibang dugo. Doon nakatira ang batang Sisilang. Sisilang ay kakaiba sa lahat ng aspeto. Ang kanyang buhok ay pilak na may asul na hibla na kumikislap kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay kulay tsokolate. Ngunit sa gabi, nagiging kulay ginto. Kapag umiiyak siya, may mga halamang umuusbong sa paligid. Kapag siya ay natutuwa, ang mga ibon ay dumarating at nagsasayaw sa hangin. Pero ang pinaka-nakakamangha sa lahat, kahit walang nagtuturo sa kanya, natututo siyang magsalita sa wika ng mga hayop, ng hangin, at ng mga bituin. Pinalaki siya ni Laika sa simpleng pamumuhay. Tinuruan siyang manguha ng prutas, maghanap ng tubig mula sa mga ugat, at iwasan ang ibang nilalang na maaaring mapasama sa kanila. Ngunit hindi niya kailanman itinuro ang salitang engkanto o aswang. Hindi dahil sa ayaw niyang malaman ni Silang, kundi dahil takot siyang muling mabuhay ang galit. "Nanay," tanong ni Silang minsan, habang nakaupo sa bato sa gilid ng sapa. "Bakit wala po akong ama tulad ng iba sa mga kwento?" Napatingin si Laika sa anak. Paano nga ba ipapaliwanag sa isang batang 8 pa lamang na ang ama niya ay engkanto, at ang ina niya ay aswang, at ang kanyang kapanganakan ay naging dahilan ng isang gera? Huminga ng malalim si Laika. "Ang iyong ama ay isang bayani. Isa siyang nilalang na minahal ka bago ka pa man isilang. At kung nasaan man siya ngayon, alam kong bantay sarado ka pa rin niya." Napangiti si Silang. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya kailangan ng buong paliwanag. Ang puso niya, parang alam na ang katotohanan. Ngunit sa likod ng mga bundok, sa ilalim ng mga ugat ng matandang punong nara, may isang nilalang na matagal nang natutulog. Duguan siya, sugatan, ngunit hindi patay. Si Arel yon. Nailigtas siya ng isang engkantong ermitanyo na naninirahan sa mga nakalimutang bahagi ng kagubatan. Pinangalagaan ang kanyang katawan, pinalakas ang kanyang enerhiya, at tinago siya mula sa mga mata ng kanilang kaharian. "Hindi pa dito nagtatapos ang lahat, Arel." Madalas nitong sambitin habang pinapainom ito ng pulot at halamang gamot. "Ang iyong anak ay nabubuhay, at kapag dumating ang oras, kailangan niyang gabay ng kanyang ama." Samantala, si Silang ay patuloy sa pagtuklas ng kanyang mga kakayahan. Isang araw, habang nasa gitna ng pagtulog, nagising siya sa isang panaginip. Sa panaginip na yon, naroon siya sa gitna ng kadiliman. Sa harap niya ay 2 mundo. Ang isa, puno ng liwanag. Ang isa ay nalulunod sa anino. Sa gitna, may nakatayo. Isang lalaking tila pamilyar. "Silang," bulong ng lalaki sa panaginip. "Malapit na ang panahon ng pagpili." Kinabukasan, hindi mapakali si Silang. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang palad. Pagtingin niya, nandoon pa rin ang pulang marka sa noo. Ngunit ngayon ay kumikislap na ito. Tila tinatawag. Sa hindi malamang dahilan,
Tinungo niya ang ilog sa silangan. Sa gilid nito ay may mga punong hindi pa niya nararating. Tumakbo siya na parang hinihila ang sariling katawan hanggang makarating siya sa isang kuweba na natatakpan ng makakapal na ugat. Lumapit siya. Naramdaman niya ang kilig sa balat, ang pag-ikot ng hangin. Dahan-dahan niyang hinawi ang mga ugat at pumasok. At sa loob ng kuweba, sa gitna ng mga ugat ng punong nara, naroon ang isang lalaking natutulog. Maputla, may pilat sa balikat, at mahaba na ang buhok. Pero kahit hindi pa niya kailanman nakita iyon, alam na ni Silang kung sino siya. Tatay, bulong ng bata. Sa isang iglap, dumilat ang lalaki. Si Arel. Nagkatitigan silang dalawa. Walang salitang binitawan. Pero ang puso ng bawat isa ay tila sumabog sa emosyon. Naramdaman ni Arel ang koneksyon. Hindi lamang sa dugo, kundi sa diwang hindi kailanman naputol. Tumulo ang luha sa mata niya. Lumapit siya, niyakap ang bata. Anak, pasensya ka na. Ang tagal kong nawala. Bulong niya. Habang magkayakap ang mag-ama, may napansin silang pag-uga ng lupa. Hindi ito lindol, kundi babala. Sa malalayong bahagi ng kagubatan, may puwersang unti-unting gumigising. Muli na namang nagagalaw ang balanse ng liwanag at dilim. At sa wakas, sa unang pagkakataon, nabuo ang buo nilang pamilya. Si Arel, si Laika, at si Silang. Ngunit alam nila na hindi sapat ang pagmamahalan sa gitna ng bagyong paparating. Sa muling pagkikita ng mag-ama sa loob ng sagradong kuweba ng punong nara, isang kakaibang enerhiya ang lumaganap. Nang magdikit ang palad ni Silang sa kamay ng kanyang amang si Arel, unti-unting sumingaw mula sa kanilang balat ang mga alon ng liwanag at anino. Tila nagsasayawan, nagsasanib, at humuhuni ng iisang mensahe. Panahon na. Paglabas nila mula sa kuweba, sinalubong sila ni Laika. Nakita niya si Arel na muling buhay at nakatayo. Matipuno pa rin, ngunit halatang may sugat pa sa kaluluwa. Wala nang salitaan. Tumingin lang sila sa isa't isa, sabay lumapit at mahigpit na nagyakap. Sa kanilang pagitan, si Silang ang pumagitna. Isang buo, isang pamilya. Pero sa loob-loob ni Arel, alam niyang hindi sapat ang muling pagkikita nila. Matagal na siyang nagmamasid habang nagpapalakas sa ilalim ng punong nara. Nararamdaman na rin niya ang mga senyales ng isang malalang kaguluhan. Mga payanig sa hangin, bulong ng mga espiritu sa lupa, at ang panaginip niya tuwing gabi kung saan si Silang ay tinatarget ng parehong lahi. Kinagabihan, sa tabi ng apoy sa gitna ng kanilang tahanan, kinausap ni Arel ang mag-ina. Hindi natin sila kayang takasan habang buhay. Sa bawat taon na lumilipas, lalong lumalalim ang galit ng mga engkanto sa mga aswang. At sa bawat aninong gumagala sa gabi, nararamdaman ko na si Dugo ay naghahanda. Tahimik lang si Laika, habang yakap-yakap si Silang. Si Silang naman, nakatingin lang sa liwanag ng apoy. Parang may inaantabayanan. Ayaw ko pong lumaban, tatay. Pero ayaw ko rin ng takot. Gusto ko pong malaman nila kung sino ako at kung bakit hindi ako kaaway. Sabi ni Silang sa wakas. Ilang araw ang lumipas, isang desisyong mabigat ang pinagtibay ng pamilya. Babalik sila sa mundo. Hindi upang sumuko, kundi upang harapin ang dalawang lahi at sabihin ng totoo. Hindi na bata si Silang. Sa kabila ng kanyang edad na 8, may isipan siyang parang matanda at puso na kayang umunawa ng pagkapuot, takot at pag-ibig. Mula sa kapangyarihang minana niya sa kanyang mga magulang,
Natutunan niyang lumakad sa hangin, magsalita sa diwa ng mga hayop, at magpagaling gamit ang kapangyarihan ng lupa. Naglakad sila patungong silanganan, kung saan naroroon ang luntiang bulubundukin. Isang lugar na siyang nagsisilbing hangganan ng engkanto at aswang. Doon, sa isang malaking bato sa gitna ng lambak, tumayo si Silang at iniangat ang kanyang mga palad. Naririto ako. Ako ang bunga ng pag-ibig na itinakwil ng dalawang mundo. Kung ako'y banta sa inyo, humarap kayo. Pero kung kayo'y handang makinig, pakinggan niyo rin ako. Sigaw ni Silang. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. At sa iglap na yon, nagdilim ang kalangitan. Mula sa kanluran, dumating ang hukbo ng mga aswang. Pinangungunahan ni Dugo, na ngayon ay puti na ang buhok, ngunit mas matalim pa rin ang tingin. Mula naman sa silanganan, lumipad ang mga engkanto. Pinangungunahan ng bagong tagapagmana ng liwanag, si Calvin. Pinsan ni Arel at ngayon ay kinikilalang prinsipe sa kaharian. Nagkatitigan ng dalawang hukbo. Sa gitna nila, naroon si Silang. Hawak ang kamay ng kanyang ama't ina. Kaya mo ba talaga to, anak? Bulong ni Arel. Tumango si Silang. Hindi po ako pupunta rito para magpahumbaba. Pupunta ako rito para magsabi ng totoo. Humakbang si Silang palapit sa mga engkanto. Bakit po ninyo ako tinuturing na kaaway? Dahil kalahati ako ng dilim? Ngunit hindi ba't ako'y bunga ng pagmamahal at hindi ng karahasan? Tumingin siya sa mga aswang. At kayo, bakit po ninyo ako tinatawag na abominasyon? Dahil hindi ako tulad ninyo, ngunit hindi ba't ako'y isinilang ng isang ina na tinakwil nyo noon? Ako ay hindi engkanto, hindi din po ako aswang, pero ako po ay may puso, may pangarap, at may kakayahang humakbang sa pagitan ninyo. Hindi upang manakop, kundi upang pagdugtungin. Tahimik ang lahat. Walang kumikibo. Si Dugo, nakatitig sa bata, tila naguguluhan. Si Calvin naman, hawak ang kanyang gintong sipat, ngunit hindi ito itinaas. Sa isang iglap, may matandang engkanto na lumapit mula sa hanay. Isa sa mga orakulo, ang tagapagsalita ng sinaunang kapangyarihan. Anak ng liwanag at dilim, may marka ka sa noo, ang selyo ng pagitan. Yan ay hudyat ng isang propesiya na darating ang nilalang na kayang buwagin ng pader ng galit. Napatingin si Dugo sa orakulo. Kung ganon, subukan mong patunayan. Aniya, bigla siyang humakbang at inihagis ang sariling bangkaw. Papunta kay Silang. Tumigil ang oras. Napasinghap si Laika. Si Arel ay muntik nang tumakbo. Pero si Silang, nanatili lang. Hindi siya umatras. Hindi umiwas. At bago pa man tumama ang bangkaw, isang malaking anino na hugis kalasag ang bumalot sa paligid niya. Liwanag at dilim na magkasabay. Mula sa mismong kamay ni Silang, tumubo ang isang bulaklak sa ere. Pulang-pula, lumulutang. Tumama ang bangkaw sa kalasag at natunaw ito. At sa huling tunog ng bitak ng kapangyarihan, isang tinig ang lumaganap. Hindi ako lalaban, pero hindi na ako tatalikod. Muling natahimik ang buong lambak. Si Dugo ay natigilan. Si Calvin ay napayuko. At sa huling hakbang, lumapit si Silang sa gitna. Itinaas ang dalawang palad. Kung ako man ay kasalanan sa paningin ninyo, hayaang ako na rin ang magsimulang maging kapatawaran. Matagal bago may kumilos. Matapos ipagtanggol ni Silang ang sarili mula sa sibat ni Dugo, tila ba natunaw ang ingay ng dalawang panig. Ang mga aswang ay tulalang nakatitig sa batang hindi nagpakita ng takot. Ang mga engkanto naman ay nagtanong sa kanilang sarili.
Paano nga kung mali sila? Sa gitna ng katahimikan, lumapit ang isang matandang babaylan mula sa kanluran. Isang nilalang na bihirang lumabas at sinasabing kaanak pa ng mga unang diwata. Ang kanyang katawan ay balot ng mga lumot at ugat. Ngunit ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, parang mismong hangin ng kagubatan. Dumating na ang nilalang na matagal nang binanggit sa aklat ng buwan. Ang bunga ng liwanag at dilim. Ang tagapagdala ng balanse. Tumango ang mga matatanda mula sa magkabilang panig. At sa wakas, dahan-dahang bumaba ang mga sandata. Ang mga nilalang ay nag-urong ng kanilang galit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Lumapit si Dugo at sa unang pagkakataon, tumitig sa mga mata ni Silang ng walang galit. Ang dating matigas na mukha ay ngayon ay may halong pagod, lungkot, at pagtanggap. Anak ng traidor. Aniya, sabay bunot ng isang matandang sibat. Hindi para ipukol, kundi para ihain. Ngunit anak din ng tapang. Kung ako'y naging ama mo, ikinararangal kong tinuruan ka ng paninindigan. Ngayon, ako ang unang magbibigay galang sa iyo. Lumuhod si Dugo. Nagkagulo ang mga aswang sa paligid, pero hindi siya pinigilan. Sumunod ang ilan, isa-isa. Hanggang sa buong hukbo ay lumuhod sa harap ng batang minsan ay gusto nilang patayin. Si Calvin, prinsipe ng engkanto, ay lumapit din. Pinili ko maglingkod sa kaharian dahil sa prinsipyo ng liwanag. Pero ngayon nakita ko ang liwanag sa loob ng nilalang na may dugong dilim. Alam kong may mas mataas pang liwanag kaysa sa amin. Iniluhod niya ang gintong sibat sa harap ni Silang. Tumango ang hari ng liwanag na nakamasid mula sa malayo. At kasunod nito, isang pagyanig ang naramdaman ng lahat. Isang liwanag mula sa langit ang bumaba. Isang liwanag na hugis buwan. Sa gitna ng liwanag, isang boses ang lumaganap. Hindi lalaki, hindi babae. Isang tinig na tila mula sa kalikasan mismo. Walang sino man ang isinilang para sa pagkamuhi, ngunit maraming isinilang upang basagin ang kasaysayan ng takot. Silang, ikaw ay itinalaga, hindi upang mamuno sa kanila, kundi upang akayin sila palapit sa isa't isa. Pagkatapos ng tagpong iyon, formal na itinatag ang kasunduang buwan. Isang pangakong sinumpaan ng mga pinuno ng engkanto at aswang na kailanman ay hindi na sila maglalaban dahil sa dugo ng isang nilalang. Sa halip, tuturuan nila ang kanilang mga lahi na igalang ang hangganan at kilalanin ang halaga ng pagkakaiba. Sa gitna ng kagubatan, isang panibagong tahanan ang itinayo. Hindi palasyo, hindi kuweba, kundi isang sentro ng pagitan. Isang lugar kung saan maaaring magsama ang nilalang ng liwanag at dilim. Maging tagapag-aral, tagapagsalaysay, at tagapagsimula ng bagong landas. Si Silang ang unang piniling tagapangalaga nito. Makalipas ang maraming taon, naging alamat ang kanilang kwento. Ang engkanto at aswang na nagmahalan, ang anak na ipinanganak sa gitna ng digmaan, at ang batang piniling maging tulay, hindi espada. Mula sa mga kwentong ibinubulong ng matatanda sa mga bagong panganak, hanggang sa mga kwentong isinusulat sa mga dahon ng punong balete, isa lang ang mensaheng paulit-ulit na ipinapasa. Hindi kailanman mali ang magmahal, lalo na kung ito ay magdadala ng kapayapaan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share at subscribe. Nagustuhan niyo po ba ang kwentong inyong napakinggan? Marami pa po tayong gagawing stories na katulad nito, mga urban legends, fantasies, and everything in between.
Kaya sana po patuloy niyo lang po akong suportahan at wag po kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.